Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Attorney Harry Roque. Kung saan pinaghahanap siya ng mga authorities dahil mayroon siyang warrant of arrest sa Kongreso. Alam naman natin na kailan ba yun? Na-detain na ng 24 hours si Attorney Roque sa Kongreso na cite in contempt. At ito, dahil may warrant of arrest siya, palaban na siya ngayon. Hindi na siya basta-basta nagpapalupig o sumusunod sa kagustuhan ng mga kongresista. Meron pong hinihingi ng mga documents kay Attorney Roque. Nung hindi niya isubmit yung mga documents na hindi niya na-isubmit, yun. Inisyuhan na siya ng warrant of arrest at tinatawag na siya na fugitive, pugante. Binansagan na siyang pugante ng mga kongresista. Kaya sumagot si Attorney Roque, palaban talaga. So dito sa headlines ng Philippine Star, Roque, I am not a fugitive. Okay, sa kanyang live, Facebook Live, ganito ang statement ni Attorney Roque, I am not a fugitive. As an ordinary person, I am just exercising my right. I know that the lawmakers are powerful. Okay, ulitin ko. Yung arrest, warrant of arrest laban kay Attorney Roque, nag-resulta ito dahil pinapasubmit siya ng documents relative to his assets. Kasi pinaghihinalaan ng mga kongresista na may unexplained wealth si Attorney Roque dahil sa illegal pogo activities. So, pinapasubmit siya ng documents tungkol sa kanyang ari-arian. So, bakit hindi nagsasubmit si Attorney Roque? Ito, importanteng malaman natin ang dahilan. Kasi ako, medyo nagduda, bakit? Kung wala siyang itinatago, kung ako, wala akong itinatago, edi submit ko yung aking listahan ng mga assets. So, for the past 34 years, nung nasa serbisyo ako, every year, nagsasubmit kami ng statement of assets and liabilities and network. So, wala naman kaming tagong yaman. So, bakit hindi mag-submit si Attorney Roque? Ito, pakinggan natin. Maganda yung dahilan. Mabuti at nagsalita siya. Sabi ni Attorney Roque, I know that there are so many, but as an ordinary person, I have my protection called the Bill of Rights under the Constitution. Mabuti ito, abogado eh. Ang ginawa ni Attorney Roque, sabi niya, nag-file siya ng, I don't know, petition ba or motion sa Supreme Court. Questioning yung legality ng warrant of arrest na inisyu ng Quad Committee. So, sabi ni Attorney Roque, hihintayin niya ang desisyon ng Supreme Court. Sabi niya, if the Supreme Court rules to provide the documents, I will comply. But I will wait for the decision of the High Tribunal, and if I was cited in contempt of Congress, I will accept that because I am urging the Filipino people to issue a contempt of the people against the Quad Committee and against this Congress. So ito na. Nakita ko na yung kanyang ginawa. Legal remedies ito. Okay, sabi niya. So, question niya yung legality ng arrest ng Quad Committee, Supreme Court. So, hihintayin ni Attorney Roque yung ruling ng Supreme Court sa kanyang motion or petition. Pag ang Supreme Court na ang magsabi na dapat i-provide ni Attorney Roque yung mga hinihiking dokumento tungkol sa kanyang assets, ibibigay niya.
So habang wala pang desisyon ang Supreme Court, hindi mo niya ibibigay. So habang hinahanap siya ng batas, magtatago muna siya. So, ito, kikita ko, karapatan natin bilang mamamayan na i-exercise natin ang ating Bill of Rights. So, mayroon bang powers ang Kongreso na basta-basta na lang i-require ang sino man sa atin kung ano ang gusto nila i-submit mo? So ito, labanan na ito ngayon ng sabi niya, let the Filipino people, ibig sabihin, pag nag-decide ang Supreme Court, sabi niya, wag mong ibigay. Yun na po yung desisyon ng taong bayan, Court of the People, Supreme Court. Para dito na magkaalaman kung hindi ba sumusubra na ang powers ng Kongreso. Nangyari na ito noon yung panahon pa ni PRRD. Nag-issue sila ng sa Parmali Executives. Yung pala, labag sa batas yun. Yung ginawang contempt order. Hindi daw pwede yun, sabi ng Supreme Court. So, mabuti na lang at meron tayong Supreme Court na ako, malaki pa rin ang tiwala ko sa ating justice system sa ating bansa. So, good luck po kay Attorney Roque na sana galingan nyo ang iyong pagtatago. Kasi, maalala ko ulit si Pastor Kibuloy, ilang beses na sinerve ang kanyang warrant of arrest, hindi nila makita-kita. Hanggang pinasok nila ang KOJC compound. Ilan ba yun? 16 days. So, ang iba nagsasabi na dahil daw na-corner na daw, na wala nang papupuntahan si Pastor Apollo Kibuloy, mako-corner na siya ng pulis, kaya siya nag-surrender. Kaya lang, marami naman ang naniniwala na kaya lang nag-surrender si Pastor Apollo Kibuloy dahil naawa na siya sa KOJC members. So, I don't know kung ano sa tingin nyo. Palagay ko naman, wala si Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng KOJC compound nung pinasok nila. Bakit sila nag-tunnel? Heartbeat, napakalalim. May hinahanap ba na, ano bang hinahanap doon? So, anyway, yun po ang, warrant of arrest. Meron akong nabasang article ng isang columnist ng Philippine Star, si Cito Beltran. Kine-question niya yung sobra na daw, according to Mr. Cito Beltran, sobra na itong ginagawa ng Kongreso. Tinawag nga niya na political terrorism. Yung basta na lang ipatawag, basta na lang ipaproduce kung ano-ano ang mga documents. So, sabi ni Mr. Cito Beltran, ano na daw yun? Ang Kongreso daw para ng prosecutor, investigator, nangyari daw yan nung panahon ng Marcos Sr., according to Mr. Cito Beltran, na ang mga perceived na kalaban ng Marcos Sr. administration noon is ginamit ang Kongreso pag-imbestiga sa BIR. Basta, history repeating itself. So ito ngayon, panahon ng Marcos Jr., nangyayari na naman na itong mga committees ng Senado man or Kongreso, kawawa ang mga resource speakers na sasite in contempt dahil hindi nagustuhan ang sagot. Kung ano-ano itong mga pinapa-produce na documents. Ako, saludo rin ako dito kay Attorney Roque. Dahil nung una, na-cite in contempt siya, nirespeto niya ang Kongreso at doon, ikinulong ng 24 hours. But ito, kita ko, pinaglalaban ang karapatan ni Attorney Roque na ayaw niya nang maulit yun.
Kasi, dokumento, assets, trabaho ba yan ng Kongreso? Na mag-imbestiga. In aid of legislation man lang yung investigation nila. Bakit mo pa imbestigahin yung alleged unexplained wealth ng isang resource person? So, ayun po. So, sana maintindihan nyo yung rason ni Atty. Roque kung bakit siya nagtatago ngayon. Ayaw niyang isubmit yung kanyang mga statements of assets. Hintayin niya yung Supreme Court ang mag-decide. Kung iutos ng Supreme Court na ibigay niya, isubmit niya. Habang wala pang utos ang Supreme Court, yon magtatago lang muna siya. So, good luck, Atty. Harry Roque.